balita namin may death threat daw kayo. May death threats daw kayo. I think you reported this to the Pasay City Police. Oo nga eh. Meron kasi kaming nasagap sa internet, a vlogger, na sinabing nagbayad raw si Alice Go ng X amount of money para patumbahin raw kami. So, we reported this to the Pasay Police Station dahil ang Senate nasa Pasay, just to put it on record. Okay. Pero Senator, gumagawa naman kayo ng security precautions just in case. Actually, ngayon lang. Nag-add kami ng security. I requested from the Senate President ng additional security. Nakausap ko si SP Escudero and ano naman siya, kaagad binigyan tayo ng additional security. And the gun family. Senator, ang sabi ng lawyer, she is willing not to appear before the Senate. May dagdag pa ba kayong any feelers from her camp na haharap na nga siya sa inyo? Kasi yun lang sabi ng abogado, di ba? You cannot hide forever. Meron na bang follow-up dyan? Sa akin, wala personally, no? Pero mahirap, Ami, because hindi normal yung buhay niya. Hindi siya makakalabas, hindi siya makakapunta sa mall, hindi siya makakakain sa restaurants, maaaresto siya. So, mas maganda pumunta na siya dito at matapos na yung proseso ng pagdinig at sabihin niya yung nalalaman niya, sabihin niya yung sino-sino yung mga involved dito sa Pogo Hub at least matapos na yung proseso at gumulong na yung proseso. Senator, meron na bang HDO labang kay Mayor Alice Go? Dahil kasi kung marami kang pera, you can do almost anything sa bansang ito eh. Medyo porous yung ating borders, lalo na sa Mindanao. Kaya si Michael Yang nakalabas na ng bansa. Tapos ngayon may chismis na baka si Kibuloy nakalabas na rin. So hindi surprising kung ikaw ay maraming pera. At nakita naman natin na napakaraming pera ni Mayor Alice Go. Tama, pumasok rin yan sa isip ko, no, na nakita naman natin yung kanyang lifestyle at in fact doon sa AMLAC report nakita natin yung perang pumasok sa kanyang bank accounts. Kaya pagdating sa pera, walang kaduda-duda na marami siyang pera. Pumasok rin yan sa isip ko, baka no, madali naman mag-charter ng plane at madaling kumausap ng tao para makalabas. At ang theory ko kasi, buhay pa yung kanyang Chinese passport eh. Ang theory ko, hawak pa niya yung kanyang Chinese passport. Kaya kung may ganitong problema, makakaalis siya kaagad ng Pilipinas at bumalik sa China na walang problema. So yun ang aking theory. Wala akong ebidensya but hindi malayo na nakaalis na siya ng bansa at bumalik sa China. Kung totoo kasi yung mga lumalabas na links niya sa mga syndicates like money laundering, Pogos, etc., usually may mga escape routes yung mga yan eh. Yeah. At ang mahalaga lang dyan ay pera. Dahil alam mo naman sa ating gobyerno, maraming enablers eh. No? Kung with the right amount ay tutulungan siya. Kaya mahalaga na siguro talagang tutukan siya ng NBI in terms ng i-monitor siya eh. Dahil pag nakawala yan dun sa lugar na tinutuluyan niya, medyo mahirap ma-monitor eh. Dahil ang ating sistema rito, ang ating mga borders are very porous. Yeah. Ako naniniwala ako na matalinong tao si Guo Huaping eh. At yung kanyang pamilya ay alam ko yung anong gagawin dahil from the very start nagsinungaling siya tungkol sa sarili niya, tungkol sa upbringing niya. Nung nangampanya siya, nagsinungaling siya. At ako naniniwala ko, alam niya rin at one point malalaman rin nito ng ating gobyerno. At tingin ko rin meron din siyang, kumbaga may escape plan na nakahanda dyan. And yun na nga, no, ang theory ko rin, yung Chinese passport niya, nandiyan pa. So pwede niyang gamitin yung kanyang Filipino passport, pwede niyang gamitin yung Chinese passport niya. At of course, yung pera, malaki talaga yung perang pumasok sa kanyang bank account. So, but so far, formally, yung Bureau of Immigration walang na-detect na go hopping or Alice Go na nakaalis ng bansa gamit yung mga formal airports natin.
Baka kasi next year, may Senator, in the Netflix movie na meantime, tungkol sa parami sa yata kanyang yung escape. nahuhuli ng mga cases ng late birth registration, mostly of Chinese nationals, at mukhang dadami pa yata yan pag tumingin sa iba. By way of legislation, anong pwedeng remedy dyan, Senator? Sa kasi Philippine Statistics Authority na yan eh. Yeah, nakikita ko kasi, Ami, we need to really reform yung birth certificate process natin. Kasi pinadali natin yan para mas mabilis sa ating mga kababayan magpa-rehistro at kumuha ng birth certificate. Naka-decentralize siya sa mga local government units. Yes. In fact, yung pag-i-issue ng birth certificate, birth, death, marriage, hindi na dumadaan yan sa mayor eh. Yung civil register, pwede na mag-issue ka agad. At because of this decentralized process, naabuso naman. No? Dahil nga yung PSA nandito sa Metro Manila, pero mga far municipalities pwede silang mag-issue. So dapat i-reforma yung buong structure at yung accountability maging mas mahigpit. Dahil nga kahit na utusan natin yung PSA mag-imbestiga, ang sasabihin lang nila wala kaming control sa civil registrar dahil administratively nagre-report yan sa mayor. No, pero on the ground, yung civil register hindi naman nagpapapirma yan sa mayor eh. Siya by virtue of his power, pwede na siya mag-issue ng mga certificates. Sir, Napaka-independent pala ng civil registrar. Tama. Actually, hindi alam yan ng marami, but ang civil registrar, very powerful siya in a sense na pwede siya mag-issue ng birth certificates, pwede siya mag-issue ng death certificates, ng even marriage certificates. Lahat siya decentralized. Para mabilis sa tao, no? Hindi na pupunta sa Manila. Yeah. Taka lang ng municipal hall, pwede ka na mag-apply doon. But on the other side, naaabuso naman dahil nga decentralized siya. Sir, may story ng Philstar eh. NBI finds 1,200 fake birth certificates Yes. in Davao del Sur, Yan na nga. Grabe. believed to be Chinese nationals through late birth registration in the town of Santa Cruz, Davao del Sur since 2016. Yeah. Kaya magtataka That's just one town. Isang maliit municipality yan. sa Davao del Sur. Yes. 1,200 late birth certificates. No? Yan, kaagad. Red flag na yan. But I believe yung LGU nag-investigate na sila tungkol dito sa pangyayaring ito. No? So, but then again, isa lang yan. Sa 1,600 LGUs, marami pang, I'm sure marami pang ganyan na makikita tayo along the way. Well, Senator Gatchalian, Alice Go's story is now on BBC. They've taken note, and the headline says, "Police hunt mayor accused of being a Chinese spy." So this is not just a local Philippine news, umabot na ng BBC. International na. But what can you say about this angle that that she is being accused of a Chinese spy? I guess this is what made the story land on Yes. BBC. Baka nga, Senator, next year, meron ng Netflix series tungkol Oo nga eh. sa Matahari. Matahari ng Bamban, Tarlac. So is that a credible lead on this story? Alice Go, a Chinese spy? Well, definitely yung buhay niya parang pang Netflix talaga eh. Dahil imagine mo, from the time nakuha niya yung late registration niya, from the time nanalo siyang mayor, ang buhay niya puro kasinungalingan, nagsisinungaling lang siya. In fact, nung pinanood ko yung campaign video niya, talagang sinabi niya, Pilipino siya, nanay niya Pilipino, lumaki siya sa farm, the usual story. At pinaniwalaan naman ng mga taga-Bamban, no? Dahil nga, pag makikita mo siya, ano siya eh, very, parang pag nagsalita, parang totoo eh. No? Kaya nga talagang pang Netflix yung kanyang buhay. Ngayon, on the part of that Chinese spy, ako personally, wala akong yung direct evidence, no? Na kung Chinese spy siya o hindi. However, may mga news reports kasing lumalabas na yung kanyang father, very close sa Communist Party of China. No, merong I think respected member or meron siyang position doon. No, ito lumalabas naman sa mga news reports na nakukuha rin namin. So in other words, without any direct evidence, possible na merong link siya sa Chinese government by virtue of her father.
Okay, Senator, do we have by now a more definite account or a firm account of who Alice Go is? I mean, because we've been getting information by pieces, you know. So, did she come here when she was she born here? Did she come here when she was already what old? There's also this bit of detail that she actually went to Grace Christian High School in Quezon City. So, ano ba yung buong kwento niya, Senator? Kung bubuuin natin yung kwento niya. Sino siya? So based on the evidence and the records that we got, she came here when she was, I think, around 9 years old. That's 1999. And then she went to Grace in year 2000. She was 10 years old at that time. Grace Christian High School, actually, same school kami, no? That's my alma mater. Pumunta siya doon. She attended school from year 2000 to 2003. Grades 1, 2, and 3. And then, she attended school late na. Nung pumasok siya ng grade 1, she was already 10 years old. Because sabi ng mga taga-Grace, hindi siya marunong mag-English and Tagalog. Kaya, the school made her attend grade 1 even though she was 10 years old already. Okay. No? And nag-aral siya doon for 3 years. But after that, hindi ko na alam kung saan na siya nag-aral. So, and marami na lumalabas ngayon. In fact, I saw in some interviews na yung mga kaklase niya during that time, lumalabas na and saying, totoo nga, meron kaming kaklaseng Guo Huaping. So, and at the same time, we looked at the school records. Doon sa school records niya, nandoon yung Alien Certificate of Registration, which matches the Alien Certificate of Registration hawak ng Bureau of Immigration, so match yun. At meron din doon birth certificate in Chinese, no, issued by China. So, and tinranslate ng Grace, lumalabas doon nga that she was born in Fujian, China. Born, ang father niya ay si Guo Jiangjong at ang mother niya ay si Lin Wenyi doon sa Chinese birth certificate. So, yun yung kanyang buhay. No? And then by 2005, nag-late registration na sila at that time. How did she Pero end up in Senator, ang Bamban? kakaiba lang dito, she ran for mayor, Senator. di ba? Talagang maraming Chinese who come here na ganyan nga, na hindi naman pinanganak dito, nagpapalit ng pangalan para maging yung hindi Chinese name. They will get a Western name or Filipino name, whatever we call it. Tapos magpaparegister ng late. It's a pretty common practice, di ba? Ang kakaiba lang tumakbo siya for elective office. Actually, ang proseso in our system is mag-naturalize ka. So, for example, you come from a different country and then gusto mo maging Filipino, may administrative naturalization, meron din judicial, pero din dito sa Senado, 'di ba, meron yung mga basketball players nina-naturalize natin through legislation. So, may proseso tayo to become a Filipino. Pero yun na nga, no, mahigpit yung proseso natin. Dapat in good standing ka, dapat intention mo para sa bansa natin. Tingin ko ayaw na nila dumaan sa ganun, kaya nag-shortcut na lang sila eh. May binayaran sila for late registration at naging Filipino sila by virtue of that fake birth certificate. Senator, from Grace Christian in Quezon City, how did she end up in Bamban, Tarlac? Yun ang hindi pa namin masyadong clear. No? I don't know kung after grade 3 nag-aral pa siya sa ibang school or pumunta na siya sa ibang lugar. We're not very sure. But definitely from grades 1 to 3, nag-aral siya sa Quezon City. Kaya nga walang katotohanan yung farm eh. Yung famous farm and homeschool, hindi totoo yun eh. Kasi yung kanyang kwento, diba, naglumaki ako sa farm, nag-homeschool ako, teacher ko sa Rubilin. Hindi totoo lahat yun because nag-aral siya sa Grace at meron siyang formal teachers, no? Yung mga teachers sa Grace. Okay, Senator, one last Kung late question birth from me. No? registration, linawin ko lang kung late birth registration, hindi pwedeng Philippine birth certification if you were born elsewhere. Fake talaga yon, di ba? Pag late? Kaya pag Chinese ka or other nationality, tapos dito ka pinanganak, you will still get your birth certificate pero nakasulat sa birth certificate mo, Chinese. Mother mo, Chinese.
Chinese, therefore Chinese. Yung birth certificate kasi hindi naman siya formal evidence of your nationality. It's your birth certificate. It's just saying na pinanganak ka dito. So, ginawa niya, dinoktor nila o binigay maling information. Kaya naging Filipino siya sa birth certificate na pinapakita niya. Senator, under what circumstance would somebody from China, okay, bring his family here and raise his family here? I mean, bakit pumunta dito yung tatay ni Alice Go? Yan. That's a very good question. In fact, may mga nakausap ako from the Filipino-Chinese community. Ang sabi nila sa akin, itong si yung tatay niya, si Guo Jiangjong, is really into hog farming in China. Meron talaga silang hog farming. At parang may kaya naman itong tatay niya. Tapos na dito para magnegosyo. Pero nagustuhan din nila dito. Kaya kumuha siya ng Special Investors Resident Visa to stay longer. And then, pabalik-balik ng China. No? Yun naman narinig ko. And then, I think, ang nangyari, in China, na lugi yung negosyo o nagkaroon ng problema financially yung negosyo niya. Kaya permanently, tumira na siya dito sa Philippines. And I think along the way, na-realize niya na mas maganda kung Filipino ako kasi dito na ako all the time. So, but ayaw niya mag-naturalization process, dinoktor nilang nila yung birth certificate. Kaya, naging Filipino yung kanyang mga anak. Pero yung tatay niya, si Guo Jiangjong, walang birth certificate eh. And Chinese passport pa rin yung dala-dala. So, ang theory ko dyan, gusto lang niya yung mga anak niya na manirahan dito, siya balik-balik. Pero interestingly, kung tinitignan namin yung flight pattern ng tatay niya, tsaka yung remittance ng pera, by 2015, madalas siyang lumipad sa China at sa ibang Asian countries. I think he was flying 2 times a month. Dati parang 3 times a year, biglang 2 times a month. And then yung pera, yung remittance, lumaki rin by that time. So, and that's the time when the Pogo came in, di ba? Around 2016, pumasok na yung mga Pogo. So, I think along the way, dahil magaling mag-Chinese yung tatay, obviously Chinese siya. Tapos si Alice Go, magaling mag-Tagalog at mag-Chinese. May nakikilala silang mga Pogo operators. At doon na nag-umpisa itong Pogo relationship nila. Baka, Senator, yun yung Senator, pinakamalaking confirm ba yung elephant in the room siblings eh. ni Alice Go? Yung link ni Alice Go Filipino? dun sa biggest money Kasi launderer yun sa ang excuse Singapore. nung farmhand niya, di ba? Na yun daw mga nakasulat doon na kapatid, hindi niya kilala. Confirmed na ba na may kapatid nga siyang mga Pilipino rito? Meron siyang kapatid si Wesley Guo, pero Chinese rin, no? Na match namin yung fingerprint ni Wesley Guo doon sa Board of Investments Special Investors Resident Visa, yung SIRV. So, yung doon kasi sa SIRV, nandun yung nanay niya, si Lin Wenyi, at yung tatlong magkakapatid. Yung dalawa, confirmed na Chinese, no? Si Wesley at si Alice. Yung isa na lang ang hinahanap namin. Wala kasing fingerprint at walang NBI clearance, kaya hindi ma-match. Pero di ba, Senator, maliban doon sa napag-uusapan natin ng mga issues against her, citizenship, etc., yung pinakamalaking elephant in the room ay yung mga possible link niya doon sa mga malalaking possible syndicates. Halimbawa, yung 2 biggest money launderer na nahuli sa Singapore. No? Merong na-establish na link siya ron. At itong mga pogo na sobrang laki dito sa Banban. So yun yung mga elephants in the room na nagmarka yung sa ating political consciousness, si Alice Go. Na paano nangyari na ganitong klaseng batang Chinese na naging mayor ay ganun kalaki yung huge resources na hawak niya. Diba? At nalink siya sa malalaking mga syndicates from money laundering to human trafficking to Pogo. Yun yung matindi dito sa istorya ni Mayor Alice Go. Tama. Dahil
yung sa Banban, pag ako pumunta ako doon na twice na, no? And one time I was just curious to look at the entire location. So pumunta ako. Talagang rural at third class municipality siya. At magugulat ka nilang biglang doon nilang lumabas itong Pogo Hub na napakalaki. No, hindi siya ordinary, parang nga siyang pang BGC nga siya eh. No, at yung perang pumasok diyan, inestimate ng aming mga engineers, mga almost 6.6 billion pesos. But if you look at all the income statement and even yung tax returns ng mga personalities to include Alice Go, walang ganun na perang kalaki ang pumasok. So talagang pumasok siya sa mga bank accounts diretso na hindi nila dinideclare in their tax returns or sa mga financial statements. Talagang yung transaction dire-diretso lang. Diretso sa account, labas ka agad to build that Pogo Hub. Pero bakit So, hindi to, Senator, hindi to na red flag ng ating mga bangko? Eh pag meron kang 500,000, na red flag ka na eh. Nadadaan. Correct. But ito, in their billions, hindi na red flag. Di ba may problema yung ating mga bangko? yan rin ang tanong ko rin. Yan ang unang pumasok sa aking isip eh. At ang sagot sa akin, yung report ng mga bangko, 4 years after, tsaka ibinigay sa AMLAC. So mayroong ring pagkukulang ng mga bangko. I don't know kung magkaroon ng connivance. Dahil if you remember, diba, in the past, nagkakaroon ng connivance at the branch level. No? Yes. Mag-open ng account, tapos nagkakaroon ng connivance at the branch level. Yung lahat ng activity nasa branch level. I'm not really sure kung ganun, but definitely yung report to AMLAC, late na siya. Pero yung AMLAC, I was telling them rin, kung late na, dapat red flag na rin yan. Bakit hindi nyo in-advise yung bangko na umabot pa ng 4 years? No? Kasi nakita namin yung pera pumasok siya mga around 2015, 16. No? Tapos slowly mag-build up siya until 2019. That's when the construction ng Bamban nag-umpisa na. Pero na-detect ng AMLAC mga 2022 na. No? So bakit umabot ng ganung katagal bago na-detect nila? At kung hindi nyo inimbestigahan, Senator, hindi pa ito puputok. Diba? Dahil sa investigasyon nyo, kaya ito ay pumutok eh. Ibig sabihin, hindi lang porous yung ating borders na madaling tumakas, kundi yung ating banking system ay napaka-porous for money laundering. Tama yan, tama. Kaya nga, despite yung AMLAC law natin, talagang mayroon din problema sa implementation and also compliance. Dahil mahigpit naman yung batas, but kung hindi magko-comply yung bangko, kasi 500,000, re-report na kaagad sila. Kung meron kang transaction na hindi mo ma-justify, report ka agad. Pero in this particular case, umabot ng mga 4 or 5 years bago na-detect ng AMLAC o bago nag-report yung mga bangko. Baka dahil hindi sila napaparusahan, kaya malakas ang loob ng mga bangko na mag-violate ng mga batas natin. Yeah, yan ang isang bagay na titignan namin rin. Ako personally, I will look at that kasi baka ang nangyayari sa atin, money laundering hub rin tayo. No? Naging human trafficking hub tayo. Naging Pogo hub na rin. Ngayon, pati money laundering hub dahil alam nila na napakadaling palang magpasok ng illicit money sa ating bansa. Senator, black hole nga daw tayo for dirty money eh. And one of the suggestions nga na matagal nang tinutulak ng both the businessmen and the former finance chief nung panahon pa ni Duterte ngayon is to lift the bank secrecy or to ease bank secrecy laws. Pero ayaw ipasa ng Congress eh. May pag-asa ba yan? Merong partial, merong pinag-usapan kami for yung mga bank employees, bank owners, bank directors, merong mga corruption issue o merong mga fraud issue, sila hindi mag-apply sa kanila yung bank secrecy, no? But limited to banking employees and bank directors. So the reason for that dahil obviously pwede nilang itago sa kanila yung pera kung may mangyari. But yung talagang yung malawakang relaxation of bank secrecy, wala pang ganun na usapan.
Well, sir, let me ask naman what the fate of the future of Pogos themselves. I understand kasi several agencies have said that they're supporting a total ban on Pogos, among them DOF, NEDA, and I think DOLE. But in the end, I think it's an executive decision whether or not Yes. Pogos are going to be allowed here. Presidential. Presidential. All the way up, di ba? Do we have any indication or any kind of signal at all from Malacanang whether or not there's a policy decision forthcoming on Pogos? Dagdag lang doon, Senator. Kanina may nakita akong letter sila Justice Carpio at ilan pang mga UP alumni. civil society groups asking the President para ituloy na itong total ban na ito. At kasama sa kanilang request ay dahil ito ay isang national security issue, another compelling argument bakit kinakailangan ng total ban. Hindi yung partial, dahil sa partial kasi marami pa rin makakalusot eh. No? Correct. Dahil nakita namin, no, yung mga tawag na legal pogo, quote-unquote, and kanina sa hearing lumabas din. So, yung mga lisensyadong pogo, magdadala sila ng mga tao in thousands kasi kasama sa lisensya mo is yung work permit ng mga tao mo. Pagdating ng mga tao nila dito, hindi na nila ma-monitor kung saan pumupunta. At yun yung mga nakita namin. They come in using one legal pogo license, tapos lilipat sila sa iba. And we found out earlier in the hearing, meron na palang mga ringleaders itong mga grupo na ito. So papasok sila, let's say, in hundreds, pero may ringleader na sila, pupunta sila sa iba. So in other words, itong license becomes the gateway for these people to come in. Pagdating dito sa atin, hindi na natin ma-monitor, bulag na tayo kung saan sila pumupunta. Kaya dapat talaga total ban kasi hindi ako naniniwala na may legal at illegal eh. Lahat sila magkakasama eh. No? At lahat sila lumilipat-lipat lang. Exactly. Then on top of that, we also saw in the documents na yung mga legal pogos, meron rin silang mga partners na may kaso, may warrant of arrest, and we have the documents. Exactly. So, So, in Senator- other words, they go to bed with these illegal personalities. No? Dahil yan ang nature nitong negosyong to eh. They go to bed with this type of personalities para makakuha sila So, ng mga yan, mga yeah, money so- laundering at mga gambling in China. So, Senator, there seems to be a consensus, not just in the Senate, but also among executive officials, okay, from the executive branch. Bakit wala pa ring desisyon? Isa na What- lang ang what- magdidesisyon okay. dyan, Presidente. Yeah. So, okay. Sinabi niyang ban na ang Pogo at isuspend na lahat ng mga nag-ooperate dito, titigil yan kaagad. No? So- But kami dito sa Senado, kanina we start hearing yung Pogo ban na batas o Pogo ban bill. Tuloy lang kami i-hear yan. But para mas mabilis, pag sinabi ng Pangulo to stop that, hihinto yan So, kaagad. Senator, what is holding the president from making a ban? I mean, what are the arguments that still justify them remaining? Is it the revenue that we're getting from there? Is it the position of PAGCOR on this matter, for example, that we need the money or whatever? So, ano po? Dagdag sa tanong ni Patrick, Senator, di ba earlier pa, bago pa lumabas itong Alice Goo issue, ay meron na kayong proposed bill banning Pogos? Right. That was Actually- 2 years ago, di ba? Yeah, that was resolution to ban Pogos. Oo. Nasa floor siya. So, ang pinaka-argument, isa lang naman ang argument ng mga Pogo. Nagbibigay kami ng kita sa gobyerno. Yun lang ang argument nila. At kasi pagdating sa trabaho, nakita namin, mas 50-50, no? 40,000 nagtatrabaho sa Pogo, 20,000 foreigners, 20,000 Filipinos. Ibig sabihin, kalahati pa rin ng mga nagtatrabaho sa Pogo, mga foreigners. No? Yun yung pumapasok dito at lumilipat-lipat lang sa mga ibang mga Pogos. Pero sabi niyo nga kanina, pinaka-argument na lang Senator, dyan yung kita. Pero kanina, sabi rin ng DOF, if you look at the entire picture, yung social cost outweighs the benefit. Eh. And sabi nila, we're actually losing 99 billion pesos a year because of that social cost, no? If you add everything up. So, yung pinaka-argument nila of generating revenue, generating
social benefits or even concrete benefits, wala na siya dahil DOF mismo nagsabi na wala tayong nakukuhang kabutihan diyan. Pero as you say, Senator, as ang you said argument ni earlier, Speaker, and I think the President might be listening to him, kapag binan daw yung mga lahat ng total ban, mag-underground lang daw yan at lalo daw makukonsumi tayo. What do you think of that argument? Kanina doon sa hearing, release ko rin yan. No? Narinig ko kasi yung argument na yan. But pag binaan kasi natin ng Pogo, completely lahat ng mga ganitong klaseng negosyo, hindi na pwede Offshore gaming. pwede nang lahat ng hulihin. ganitong negosyo, hindi siya pwede mag-operate. Ang nangyari kasi, I'll give you a very concrete example, yung sa Bamban. Yung dalawang Pogo, the Hongsheng and Zhunyuan. Bibigyan ng lisensya, kumuha sila ng 1,000 na tao. Sinasabi nila, legal kami kasi meron kaming lisensya issued by PAGCOR. Pero sa likod pala, ginagawa nila mga scamming. Ginagawa nila mga torture, human trafficking without us knowing because nakaharap sa door is yung kanyang lisensya. So in other words, pag kinancel natin lahat ng lisensya, lahat ng mga nag-ooperate na supposedly Pogos, lahat yung bawal na. No? So they cannot, in other words, they cannot go underground because the mere sight of Pogos becomes illegal. As you said earlier, Senator, by its very nature, Pogos are tainted with criminality. Halos lahat yan ay organized by triads. Dahil bawal yan sa isang bansa na pumunta rito. Ibig sabihin, Correct. talagang from the very start, ay merong element ng criminality. At kung pupuntahan natin yung argumento ng mga pro-Pogo o pro-partial ban, ay sinasabi natin na just dahil nagbibigay siya ng hanap buhay, ay dapat gawin nating legal. Ganun din naman ang mga drugs Nagbibigay din sila ng hanap buhay sa mga pusher, no? Sa mga drug lords. Ibig bang sabihin kailangan natin i-legalize ang drugs dahil sila ay nagbibigay ng ganyan. Ganun din yung weteng, 'di ba? Kaya hindi mag-hold water yung ganung klaseng argumento. By its very nature, tayo ba ay sasang-ayon sa criminality or tayo ay tutol? No, yun lang yung usapin dito 'di ba? Sa mga information kasi namin, tama, no? The very nature ng in very business model nitong Pogo, illegal na siya because nung nag-investigate pa kami further, marami sa mga nag-ooperate ng underground casinos in China. Ito yung mga triads ito yung mga sindikato. Nung nag-crackdown sa China, pumunta sila dito. Kasi alam nila yung market sa China is virtually infinite Ang laki ng market doon So sabi nila, hindi na kami maka-operate doon dahil naghigpit. Dito na lang kami mag-ooperate. Naging legal dito. No? So binigyan natin ng license. So yung mga triad at sindikato sa China, dito sila pumunta at naging legal sila dahil hawak nila yung license. No? So, pero itong mga triads kasi hindi lang naman tinitignan yung gambling Tinitignan nila pati yung prostitution, pati yung scamming. In fact, yung scamming, sa mga nakita ko ngayon, napakalaking negosyo pala. Just imagine, Banban Pogo Hub was built to become a scamming hub. Ganong kalaking negosyo yung scamming activities. Sabi nga ni ex-human rights lawyer Harry Roque, nung nare-represent ko yung mga Pogo, sila ay legal dahil sila ay naka-register. So, ganun lang ang criteria. Sila ay registered. Pero kahit registered sila, meron pa rin silang torture chamber. Kahit registered sila, meron pa rin silang mga drug connections. Kahit sila ay registered, ay meron pa rin silang human trafficking at saka money laundering. So, hindi sapat na sabihin mo na nire-represent mo ay legal na Pogo dahil sila ay registered. So, tama yung proposal nyo, dapat total ban. Okay, Senator Win Gatchalian, maraming salamat po sa oras nyo.